Libra, welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emotional, o spiritual man yan. Ang video na ito ay para lamang sa mga Libra na may malawak na kaisipan. Kaya tandaan nyo po na hindi lahat sa inyo ay makaka-resonate or makaka-relate. If gusto nyo naman po ng other messages pa para sa inyo, try nyo pong tignan yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus. Para sa iba pang mga mensahe para sa iyo. At kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kang updated. Kung nais mo naman na magpa-private reading, i-DM mo lang ako directly dito sa aking page na matatagpuan po yung link sa description box, or kung di nyo naman makita yung description box, type nyo na lang po directly sa Facebook. Tarot Intentions by Alian Reyes. So, page po tayo ha, hindi po tayo account. Mag-ingat po kayo kasi may nagpapanggap na ako. And always remember po na hindi ako ang unang magme-message sa inyo. Kayo po ang unang magme-message sa akin. At kung di ka naman po mag-i-skip ng ads, maraming salamat kasi by that natutulungan mo yung ating channel na magpatuloy sa pag-a-upload ng videos. So, ayan, mag-iwan ka na rin ng bakas sa comment section para alam ko naman kung sino ba yung mga nanonood dito sa aking channel. So, simulan na po natin ang reading mo. By the way, ang full moon po ay April 12, Eastern Daylight Time, 8:22 p.m. At sa Pinas naman po ay April 13, 2025, 8:22 a.m. So, you have time, di ba, para makapag-manifest talaga. So, tignan natin ano yung mensahe. Everything is wonderful. Ayan, mukhang mas maa-appreciate mo yung full moon na ito. Ma-appreciate mo siya. Madaming magagandang mangyayari sa life mo during this time. Tignan pa po natin. Okay. We have odd jobs. Kung meron kayo ditong gustong i-pursue na yung gustong umpisahan na trabaho, ayan po. Yung mga feeling ninyo is unfulfilled na fields ng life ninyo or aspect ng life ninyo. Ngayong ano po na to, ngayong full moon, pwede nyo po yung umpisahan. Pwede nyo pagtuunan ng pansin. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe. Sabi dito, consider diversifying your income sources to increase financial stability. Okay, a second job. So, kung nagbabala kayo dito na magkaroon ng ng other source of income, this is the best time po. Sabi dito, dilettante. I don't know kung ano babasa dito, no? Sabi dito, delights in the arts without having to be a professional. So, ito yun, no? Ito yun, yung sinasabi na odd jobs dito. Pwede kasi na ito yung bagay na, ito sabihin natin, ito yung skills ninyo, ito yung talent pala ninyo, no? Ito yung gift ninyo, na pwede nyo pang i-enhance, no? Na habang ini-enhance ninyo, pwede na kayong kumita. Alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuits. Ayan. So, diba, pwedeng maging magaling kayo dyan. Kaya, sabi ko nga, ito yung best time para mag-focus kayo dun sa skills, sa talent, sa gift po ninyo. Kasi pwede nyo pagkakitaan. No? And ito yung bagay na sabihin natin, ito talaga yung heart desires ninyo na hindi ninyo pinupursue before kasi pwedeng sabihin natin, mas inuuna nyo yung financial po ninyo. Diba? Kaysa sa kagustuhan ng puso ninyo. But this time, pwede nyo po yung pagtuunan ng pansin. Ayan, dilettante. Ayan yung basa dyan. Sinerch ko pa. Hindi naman tayo magaling sa lahat ng bagay. And we should accept that. Kaya nga dapat, di ba, araw-araw daw dapat meron tayong natututunan. Or araw-araw talaga. Lalo na yung mga nagbe-business. Naranasan ko kasi yan eh. Nung nagbe-business ako, araw-araw talaga meron ako natututunan. Even yung recipe na akala mo perfect mo na. May mga chances talaga na magkakamali ka and marirealize mo kung ano yun. Nagagana talaga yung isipan mo. So, ayan, dilettante ang basa dyan. And ngayon ko nga lang narinig yan eh. Ay, nabasa. Narinig yung salita na yan. Okay? So, ayan, lumalawak din yung ating vocabulary. Check po natin. Okay.
Let's see, energy mo during this time. We have 10 of Wands. Okay, so sobrang busy mo din, no? This time. Alam mo yung busy ka, alam mo yung pagod ka, pero masaya ka sa ginagawa mo. Ganyan yung mafe-feel mo, Libra. Ayan. Yung feel mo na yung mga sacrifices mo is well appreciated siya. Alam mo yung mga sacrifices mo, may kinapupuntahan siya. Tignan natin. Energy around you naman. King of Pentacles. Medyo may mahangin dito na tao sa paligid mo. No? Pwedeng ito karelasyon mo. Pwedeng ito family members mo. Pwedeng ito kapitbahay. O kaya naman katrabaho mo. So, mafe-feel mo yung energy nila. Kasi nga, ito yung mga tao na hindi mo maiiwasan talaga, na hindi makasalumuha. Kasi nga, yun nga, pwedeng family member, etc. Kung ano man yung sinabi ko kanina. We have Page of Wands. May selfish din dito. No? Yun yung mafe-feel mo. Yan yung mga energy ng mga tao sa paligid mo. Meron dito, pwedeng kapatid mo. Ayan, malakas siyang kumita, Libra. Pero, pagdating sa bahay, napakakuripot. No, napakakuripot sa pag-contribute sa mga gastusin nyo ba. Ayan. Laging parang sarili niya lang yung kanyang iniisip. So, meron dito may pagka-self-centered na tao na makakasalamuha ka. Okay. Ano ba yung dapat mong i-release? What to release ngayong ngayong full moon? We have the Empress. Okay. So, i-release mo na talaga yung gusto mong gawin, okay? Mag-focus ka dyan. Yung makakapagpasaya talaga sa'yo. Piliin mo naman yung sarili mo. Piliin mo naman yung bagay na makapagpapasaya sa'yo. 5 of Pentacles. Meron yata dito matagal nang may utang sa'yo. Ayan. Or meron ba dito? Hindi ko alam kung meron kayong problem ng mother mo. Or pwedeng kayo ito ng anak mo. I don't know kung nasumbatan mo ba siya, ganyan. Meron kasi ako nakikita rito parang sumbatan. So, ano bang dapat i-release? I don't know if dapat bang i-release is yung connection ninyo. Dapat bang putulin? Yes, kasi kahit sabihin natin minsan na may family members natin yan. Kung toxic na yan, sobra-sobra na talaga. Diba? For peace of mind. For your own sake. For your sanity. Release them. Okay? So, pwedeng ganun, no? Meron kayong i-release na tao sa life ninyo. Lagi yan sinasabi sa atin. Pero, yes nga, mahirap nga talaga yan. Lalo na kung family ninyo at wala kayong lakas ng loob. But maybe this is the time, no? Para i-release nyo po yan. Kasi nga dito, madami daw wonderful things na mangyayari sa'yo. Pero nahaharangan yan. Diba? Kung sinasabi ninyo, naku, hindi ko pa po yan nararanasan. Yun nga, kasi may humahad lang. So, pwedeng ito yun. Yung mga tao na to, or yung tao na to, na dapat mo nang i-release sa life mo. Meron din po dito, pwedeng utang yan. No, pwedeng mabayaran nyo na kung meron lang kayong utang, Libra. Pwede rin naman na ito. Kung meron may utang sa inyo at sobrang tagal na, pwedeng naglakihan na yung mga anak ninyo. Yung tipong ganon, hindi pa rin nababayaran. Time to release it. Parang do not hold back. Huwag mo nang hawakan niya, huwag mo nang panghawakan niya na magbabayad pa yung tao na yan. Yung iba sa inyo, pinanghihinayangan nyo kasi malaki. No, kaya lang kasi parang hindi kayo umuusad kasi dahil din dun sa tao na yun, dahil sa gumawa niyan sa inyo. Kaya it's time to release it na. So, tingnan natin what you can expect ba? What you can expect. Okay, 4 of Wands. So, pwedeng may celebration, pwedeng may a-attendan kayo, could be a friend, baka merong may birthday. Queen of Wands. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng makapagpagawa na kayo ng bahay or mapagpatuloy or matapos nyo na yung bahay na pinapagawa po ninyo. Yan o, yung iba talaga sa inyo, kayo lang mag-isa. Pwedeng because of some of you nga, because of your second job kaya nyo ito na umpisahan, hindi dun sa first job ninyo. Yan, we have Queen of Wands. Kaya kung meron kayo dito, yan o, yes, because of your second job. So, because of your second source of income. Kaya kung meron kayong gustong i-pursue, na pagkakakitaan, i-pursue nyo na po this full moon. Tignan pa natin. Okay? Ano naman yung blessings na paparating for you? Blessings na paparating for Libra. We have, family.
Ayan. So, pwedeng meron nga dito, maaayos yung family ninyo. Meron naman po dito ay, kung nag-start kayo ng family, nag-start pa lang kayo, ayun, pwede kayo mabiyayaan na. Kaya, everything is wonderful. Tignan natin. Blessings pa po. We have angel. Okay. Mas lalakas din yung intuition mo rito ngayong full moon. Kaya magbilad kayo. Kahit sabihin natin, kasi yung iba sa inyo, di ba, kung nasa, ayan, Eastern Daylight Time yung time ninyo, okay, dyan kayo sakop, so 8:22 PM yung sa inyo, full moon. So, pwede talaga kayo makapagbilad. Kung dito naman sa Pinas, April 13, 8:22 AM kasi, sa gabi na lang, pwede naman, sa gabi kayo na lang magbilad sa moonlight. So, meron tayo ditong teeth. So, kung meron dito sumasakit ngipin nyo, pwedeng mabunutan na kayo, mawala na yung pamamaga. Meron din po dito kung magpapapustiso or kung ano man yung mga gagawin niyo sa inyong ngipin. Ayan. Okay. Kasi pwedeng yung iba ay yung sabihin natin yung trabaho mo kailangan talaga is presentable kayo. Yung ngiti nyo pa lang, kuha nyo na yung mga clients, yung tipong ganyan. So, ayan po. Nyo na to, mapapaglaanan nyo na to ng kaperahan, ng oras din, kasi iba sa inyo pwedeng you have the money naman, kaya lang wala kayong oras. So, yan po, ngayong full mo na ito, gagawa nyo na yan. We have cat. So, meron dito, may pusa ba kayo? Ayan po, no? So, kung feeling niyo nagiging sobrang clingy po sa inyo, or tulog ng tulog yung inyong mga pets, pag nandyan kayo sa bahay, ayun, na-absorb nila yung mga negativities na nasa sayo. At ito na po, kung meron po kayong wish, isang wish lang po ha, Libra, ngayong full moon, i-wish nyo na po, okay? So, banggitin nyo po 3 times. Okay, sindihan na natin. And ibibilad ko po to during full moon. Yan, kaya, yan, kung hindi naman kayo talaga makapag-manifest, ay ito na yung manifestation ninyo. So, yan lang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.